Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Maribik A. Makahilig, guro sa ikalawang baitang. Kumusta kayo mga bata? Handa na ba kayong matuto sa bagong aralin? Kung handa na, magsimula na tayo. Ang ating pag-aaralan ngayon ay pagsabi at pagsulat ng oras sa minuto, AM at PM gamit ang analog at digital clocks. Week 1, Quarter 4, Mathematics 2. Mga layunin. Masasabi at maisusulat ang oras sa minuto, AM at PM gamit ang analog at digital na orasan. Maiguguhit ang oras batay sa sinasaad nito. Pero bago tayo magsimula sa ating aralin, magkakaroon muna na tayo ng balik-aral. Gawain. Isulat sa patlang kung straight line o curved line ang sumusunod na linya. Unang bilang, pangalawang bilang, at sa pangatlong bilang, pang-apat na bilang, at pang-limang bilang. Magaling! Ang unang bilang ay curved line. Pangalawang bilang ay straight line. Pangatlong bilang ay straight line. Pang-apat na bilang ay curved line. At ang panglimang bilang ay curved line. Suriin ang nasa larawan. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Mayroon ba kayo nito sa inyong mga bahay? Magaling! Ito ay isang orasan. Ang orasan ay ginagamit na gabay ng mga tao sa pang-araw-araw na gawain. May dalawa tayong klase ng orasan. Ito ay ang digital clock at analog clock. Ito ang digital clock. Sa digital clock, makikita agad ang oras. Ang unang numero ay kumakatawan sa oras. Ang pangalawang numero ay kumakatawan naman sa minuto. At ang pangatlong numero ay kumakatawan sa segundo. Ito naman ang analog clock. Ang maliit na kamay nito ay kumakatawan sa oras. Ang mahabang kamay nito ay kumakatawan sa minuto at ang manipis naman na kamay nito ay kumakatawan sa segundo. Ito ang mukha ng orasan. Ito ay may minuto na mula 1 hanggang 12. Ang mga maliliit na linya, ito ay kumakatawan sa mga minuto. Kung ating bibilangin, ito ay may 60 linya. Ibig sabihin, meron tayong 60 minuto sa isang oras. Sa analog clock naman, ay kailangang gamitin ang mga kamay nito upang matukoy ang oras. Unang tinitingnan ang maikling kamay na kumakatawan sa oras at ang mahabang kamay na kumakatawan sa minuto.
Sa pagbasa ng minuto o mahabang kamay ay binibilang ito ng laktawan. Magsimula tayo sa 1 o 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 o o'clock. Ibig sabihin, nakaikot na ng isang buo ang orasan. Gamit ang iyong natutunan, maaari niyo bang sabihin kung anong oras na? Unang tinitingnan ang maikling kamay na nakaturo sa 6 at ang mahabang kamay ay nakaturo sa 2 or 10. Sa pagsabi ng oras, ginagamit ang colon para paghiwalayin ang oras sa minuto at sa segundo. Ang oras natin ay 6:10 o 10 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Sa ikalawang larawan, maaari niyo bang sabihin sa akin kung anong oras na? Unang titingnan natin ang maikling kamay na nakaturo sa 10 at ang mahabang kamay na nakaturo sa 7 or sa minuto ay 35. Ginagamit naman natin ang colon upang paghiwalayin ang oras sa minuto at sa segundo. Anong oras na? Magaling! 10:35 o 35 minuto makalipas ang ika-10 ng umaga. Sa pangatlong larawan, maaari nyo bang sabihin sa akin kung anong oras na? Unang titingnan natin, ang maikling kamay ay nakaturo sa 3 at ang mahabang kamay ay nakaturo sa 12 o o'clock. Ang colon ay ginagamit natin upang paghiwalayin ang oras sa minuto at sa segundo. Anong oras na mga bata? Magaling! 3 o'clock o ika-3 ng hapon. Kung titingnan natin ang ating pinag-aralan, mayroon tayong 6 o'clock, 10:35 at 3 o'clock. Pero ano nga bang ibig sabihin ng AM at PM? Ngayon, ating aalamin kung anong ibig sabihin ng AM at PM. Alam natin na mayroon tayong 24 na oras. Pero sa ating orasan ay meron tayong 12 oras. Ang 24 na oras ay nahati sa 2 seksyon. 12 oras sa araw at 12 oras sa gabi. Ang 12 oras sa isang araw ay tinatawag natin AM at ang 12 oras naman ay tinatawag nating PM. Ano nga ba ang AM? Ang AM ay tinatawag nating antemeridiem o bago ang tanghali at ang PM naman ay tinatawag nating prime meridiem o pagkatapos ng tanghali. Ano nga ba ang ibig sabihin ng meridiem? Ang meridiem ay salitang Latin, ang ibig sabihin ay tanghali. Pagsasanay sa pagsabi at pagbasa ng oras. Subukin, panuto, isulat kung anong oras ang isinasaad ng orasan sa ibaba. Isulat ang sagot sa kahon. Unang bilang, pangalawang bilang, pangatlong bilang,
pang-4 na bilang, pang-5 bilang, at pang-6 na bilang. Ano ang inyong sagot? Magaling! Ang unang bilang, ang sagot natin ay 4 o'clock. Pangalawang bilang, ang sagot natin ay 6 o'clock. At ang pangatlong bilang ay 8 o'clock. Pang-4 na bilang ay 10 o'clock. Pang-5 bilang ay 3 o'clock. At ang pang-6 na bilang ay 12 o'clock. Ating tuklasin, gawain, tingnan ang orasan at isulat kung anong oras naliligo si Buboy sa umaga. Anong oras naliligo si Buboy sa umaga? Magaling! Ikapito ng umaga or 7 o'clock. Pagyamanin, panuto, gumuhit ng linya sa tamang isinasaad ng orasan sa Hanay B. Handa na ba kayo mga bata? Unang bilang, pangalawang bilang, pangatlong bilang, pang-4 na bilang, at pang-5 bilang. Ano ang ating sagot? Unang bilang? Magaling! Ang unang bilang, ang sagot ay 11:20. Pangalawang bilang, anong sagot? Magaling! Ang sagot natin ay 9:10 ng umaga. Pangatlong bilang, ang sagot natin ay 12:25. Magaling! Ang pang-4 na bilang, ang sagot natin ay 8:55. Pang-4 na bilang, ang sagot natin ay 10:15. Isagawa, gawain sa pagkatuto bilang 1. Basahin at isulat sa kahon ang angkop na salita ng bawat oras sa analog clock. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Ano ang isinasaad ng orasan? Magaling! 1:30 or ika-1 at 30 minuto. Pangalawang orasan, anong oras na? Magaling! 3:35 o ika-3 at 35 minuto. Pangatlong larawan, anong oras na? Magaling! 8:55 o ika-8 at 55 minuto. Ika-4 na larawan, anong oras na? Magaling! 4:55 o ika-4 at ika-5 minuto. Ika-5 larawan, anong oras na? Magaling! 5:45 o ika-5 at 45 minuto. Linangin, gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin at unawain ang mga oras na nakasulat sa unang column sa ibaba. Isulat sa digital clock at iguhit sa analog clock ang angkop na oras sa katapat na column. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Unang bilang, 30 minuto makalipas ang ika-10 ng hapon. Pangalawang bilang, ika-7 at 10 minuto ng umaga. Pangatlong bilang,
45 minuto bago maging ika-6 ng umaga. Pang-apat, ika-8 at 15 minuto ng hapon. Ika-5, 20 minuto makalipas ang ika-3 ng hapon. Anong ating sagot? Unang bilang, 10:30. Magaling! Ang oras sa unang bilang ay 10:30. Pangalawang bilang, ika-7 at 10 minuto ng umaga. Ano ang ating sagot? Magaling! 7:10 ng umaga. Pangatlo, ano ang ating sagot? 5:15. Magaling! Mahusay mga bata. Pang-apat, ika-8 at 15 minuto ng hapon or 8:15. Ika-5, 20 minuto makalipas ang ika-3 ng hapon. Anong inyong sagot? Magaling! 3:20. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin mabuti ang bawat gawain sa ibaba. Hanapin sa digital clock ang angkop na oras. Pumili ng isang oras lamang at isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Unang bilang. Ang oras ng pasok ni Celso ay 8 o'clock a.m. Anong oras siya dapat nasa paaralan upang hindi mahuli sa klase? Anong oras ba dapat, class? Mahusay! 7:45 a.m. ng umaga upang hindi ma-late sa oras ng pasok si Celso. Pangalawang bilang, ito ang angkop na oras ng paggawa ng takdang aralin bago matulog. Anong oras dapat? Magaling! 8 o'clock p.m. or ika-8 ng hapon. Pangatlo, ito ang angkop na oras upang kumain ng almusal bago pumasok sa paaralan. Magaling! 6:30 a.m. or 6 at 30 minuto ng umaga. Ika-4 na bilang, angkop na oras upang matulog ng maaga. Anong oras ba kayo natutulog? Natutulog ba kayo ng maaga? So, anong oras dapat matulog ng maaga? Magaling! 8 o'clock p.m. Ika-5 bilang, ito ang angkop na oras para makapaglaro tuwing araw ng Sabado. Anong oras ba kayo naglalaro tuwing araw ng Sabado? Anong oras po dapat? Magaling! Mahusay mga bata! 9 o'clock a.m. or ika-9 ng umaga. Naintindihan nyo ba, class, ang ating aralin ngayon? Ating tatandaan na ang mahabang kamay sa orasan ay kumakatawan sa minuto. May katumbas na 5 minuto ang bawat isang hakbang na bilang. Ang maikling kamay ay kumakatawan sa oras. Naintindihan nyo ba, class?
Kung naintindihan nyo, maglabas ng isang papel at sagutan ang mga sumusunod. Panuto, iguhit ang kamay ng orasan upang maitama ang oras na nasa ibaba nito. Takdang aralin. Panuto, iguhit at isulat kung anong oras ka gumigising sa umaga. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam!